Celebox. Matapos lokohin ang kanyang ex dahil siya raw ay tumaba na at napabayaan ang sarili, nagtungo si Patty Mori sa Siargao para maghilom ang sugatang puso. Doon niya nakilala si Max Beaumont, isang dayuhan na tila nagkaroon ng espesyal na interes sa kanya sa kabila ng kanyang insecurities. Unti-unting nagkaroon ng tiwala si Patty sa binata dahil pinasaya siya nito. Tinulungang mag-move on at tanggap siya kung ano siya hanggang sa tuluyang mahulog ang loob niya rito at handang sumugal ulit sa pag-ibig. Nang maging sila ni Max, muli namang bumalik ang ex niya at nagmamakaawa sa kaniyang bumalik dito. Magpapalin lang kaya siya sa kaniyang ex dahil mahal pa rin ito? O sa halip na magpaloko sa nakaraan, mas pipiliin niya ang lalaking tanggap siya ng buong buo? Ano kayang nangyari sa isang iyon? Takhang tanong ni Patty sa kaniyang sarili. Maaga pa lang nang umalis siya mula sa kaniyang sariling cafe. Kinakabahan siya dahil hindi sinasagot ng nobyo niyang si Gilbert ang tawag niya dahil balak niya sanang magpasundo. Kaya naman dahil sa pag-aalala ay nagdesisyon siyang puntahan ito sa bahay upang malaman kung anong nangyari dito. Pagdating niya sa bahay ni Gilbert, tahimik ang paligid. May kaba sa puso niya habang papalapit siya sa pinto. Pansin niya rin kasi na may kakaiba sa kinikilos ng kanyang nobyo nitong mga nakaraang araw. Nang makarating siya sa tapat nito, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. "Gilbert?" Tawag ni Patty habang dahan-dahang pumapasok. "Nandito ka ba?" Walang sumagot. Pumasok na siya tinungo ang kwarto ng binata. Doon niya nakita si Gilbert, nakatalikod at may kahalikan na babae. Labis na nagulat si Patty sa nasaksihan, kaya bigla siyang napatigil sa kanyang kinatatayuan. Hindi makapaniwala sa nakita. "Gilbert!" Sigaw ni Patty na puno ng sakit at pagkabigla. Biglang napalingon si Gilbert at ang babaeng kahalikan niya. Namutla si Gilbert at agad na bumitaw sa babae. "Patty, hindi to ang iniisip mo." Pagsisinungaling niya. "Talaga? Talaga lang ha?" Sabi ni Patty habang tumutulo na ang luha. "Kaya pala hindi mo sinasagot ang mga tawag ko dahil may ginagawa ka palang kababuyan dito." Nagkamali lang ako." Sagot ni Gilbert na halatang kinakabahan. "Patty, pakinggan mo muna ako." "Hindi ko na kailangan pang pakinggan ng mga palusot mo, Gilbert." Sabi ni Patty na nanginginig ang boses. "Kita ko na kung ano ang totoo." "Eh di fine, hindi kung hindi." Biglang sabi ni Gilbert na may kasamang pangungutya at mukhang naubusan na ng pasensya. "Pero sasabihin ko pa rin sa'yo ang totoo. Hindi na kita mahal dahil hindi ka na katulad ng dati. Naging mataba ka na kasi at wala ka ng dating. Mas gusto ko ang mga sexy na hindi tulad mo." Sigaw nito sa kanya. Mabilis niya itong sinampal. Parang sinaksak si Patty sa puso sa mga sinabi ni Gilbert. Hindi siya makapaniwala sa narinig. "Kaya pala," sabi niya habang umiiyak. "Kaya pala hindi mo na ako tinatawagan at laging may dahilan para hindi tayo magkita." Pagka-realize niya. "Patty, tanggapin mo na lang. Hindi na kita mahal." Sagot ni Gilbert ng malamig. "Hindi na kita gusto. Ang mga babaeng tulad niya ang gusto ko. At sa'yo, pera lang ang habol ko." Hindi na makayanan ni Patty ang nararamdaman niyang sakit. Kaya naman tumalikod na siya at nagmamadaling umalis ng bahay ni Gilbert habang tumutulo ang mga luha. Hindi na siya lumingon pa at patuloy lang siyang naglakad palayo kahit hindi niya alam kung saan pupunta. Habang naglalakad si Patty, parang nawawala ang lahat ng pag-asa. Pero sa kabila ng sakit at luha, alam niya ang kailangan niyang maging matatag. Nang makalayo na siya ng husto, huminto si Patty at huminga ng malalim. Pinahid niya ang kanyang mga luha at pinilit maging matapang. Alam niyang hindi dito natatapos ang lahat. Ngunit simula nun ay palagi ng malungkot at umiiyak si Patty. Pagkalipas ng isang buwan ay naisipan na niyang magtungo sa Siargao dahil kailangan niyang lumayo, mag-isip-isip at mag-move on. "Nginang buhay to! Hindi ko ba deserve mahalin?"
Sigaw ni Patty sa kawalan. Isang gabi sa tabing dagat ng Siargao. Nakupo si Patty sa buhanginan habang pinagmamasdan ng mga alon na tila nakikisabay sa alon ng kanyang mga luha. Halos hindi na makita ang mga bituin sa kalangitan dahil sa kanyang mga hikbi at pag-iyak. Bakit? Muling sigaw ni Patty sa kawalan. Bakit ako pa? Ano bang kasalanan ko? Dahil lang ba tumaba ako? Patuloy ang kanyang mga sumbat sa dagat na tila ba may syokoy o sirena na nakikinig sa kanyang mga hinanakit. Ang sakit-sakit! Iniwan mo ko para sa iba dahil lang tumaba ako? Napakasama mo, Gilbert! Tubuan ka sana ng tigyawat sa loob ng ilong tapos may nana! Patuloy na pagsigaw ni Patty habang ang kanyang mga luha ay tila walang katapusang umaagos. Bigla na lang, isang lalaking umupo sa tabi niya na tila hindi alam kung ano ang nangyayari pero nagdesisyon pa rin na tabihan siya. Hey, are you okay? Tanong ni Max sa boses na may halong pag-aalala. Napatingin si Patty rito. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Mukha bang may umiiyak na okay? Masungit na tanong niya sa salitang Ingles dahil ang lalaki isang foreigner. Kaya sa tingin niya ay hindi siya nito maiintindihan kapag nagtagalog siya. Hindi niya naman yun pinagtataka dahil marami naman talagang turista galing sa ibang bansa ang pumupunta sa mga sikat na tourist spot dito sa Pilipinas, gaya na lamang dito sa Siargao. Chill, I'm just asking. Kontra ng lalaki na itinaas pa ang dalawang kamay niya na tilay sumusuko at hindi pumapalag. Why are you here? Can you just leave me alone? Galit na pagtataboy ni Patty sa lalaki. Oo, gwapo ka. Pero unahin ko muna mag-breakdown dito. Kita mo nang nagmo-moment ng tao. Papansin ng putik. Reklamo pa ni Patty na nagtagalog pa siya para hindi maintindihan ng lalaki. Ang sama naman ng bibig nito. Bakit ka nagmumura? Puna ng lalaki na bigla itong nagtagalog dahilan para ikalaglag ng panga ni Patty. Marunong kang magtagalog? Aniya na nauutal pa. Oo naman. Sabi mo pa nga gwapo ako. Tugon ng lalaki na kinindatan pa siya. Ha? Sinabi ko ba yun? Imahinasyon mo lang yun. Tanggi ni Patty kaya narinig niya na mahinang tumawa ang lalaki. Bakit ka ba kasi umiiyak ng dahil sa lalaki? Hindi mo ba alam na nakakapangit ang pag-iyak? Usisan ng lalaki. Ano naman ba sa'yo? Kahit umiyak ako ng isang batya dito, paki mo ba? Nasasaktan ako eh. Katwiran ni Patty. Tsaka kahit hindi ako umiyak, pangit na ako. Alam ko na yun. Pinamukha na sa akin yun ng ex ko. Talaga? Ginawa niya yun? Takhang tanong ng lalaki. Napaisip naman si Patty kung sasagutin niya ang lalaki. Pero mukhang harmless naman at friendly ito kaya't napabuntong hininga muna siya bago nagsalita. Oo, pumangit na raw ako kasi tumaba ako. Kaya nga nagawa niya akong ipagpalit eh. Pag-amin niya. Ayun naman pala eh. Bakit iniiyakan mo pa? Usisang muli ng lalaki. Nasasaktan nga ako. 3 taon ko siyang naging boyfriend. Tapos dahil tumaba ako, pinagpalit niya ako sa sexy at maganda. Paliwanag ni Patty. Kaya hindi mo deserve na iyakan ng lalaking yun. Bulagata siya. Hindi niya nakita na paniguradong mas sexy at mas maganda ka sa ipinalit niya sa'yo. Napangiwi si Patty sa naging tugon ng lalaki. Ikaw ata tong bulag eh. Hindi mo ba nakikita tong katawan ko? Ang taba-taba ko na. Oo, bulag nga siguro ako. Kasi hindi ko makita kung anong problema ng ex mo sa katawan mo. Despite that you gain extra pounds, you're still sexy and absolutely beautiful. Katwiran ng lalaki dahilan para saglit na matahimik si Patty. Hindi niya inaasahang sasabihin yun ito. Huwag mo nga akong niloloko dyan. Sinasabi mo lang yan para pagainin ng loob ko eh. Reklamo ni Patty. What? Of course not. Seryoso ako sa sinabi ko. Mabulag man ako ngayon. Hindi ko pinagsisihang sinabi ko yun sa'yo. Kontra ng lalaki. Kaya wag mo nang iyakan kung sino mang lalaki yun. He don't deserve your tears. And he don't deserve you. Aniya pa. Oo na. Naniniwala na ako. Thanks. Tugon ni Patty. Pero pwede bang iwanan mo muna ako? Gusto kong mapag-isa. Hiling niya rito.
Okay, pero for one condition. Inang iyan, pati hilinging mapag-isa may kondisyon na rin pala ngayon? Reklamo ni Patty sabay hinga ng malalim at irap sa kawalan. Fine, anong kondisyon ba yun? Pagpayag niya para tantanan na siya nito. Simple lang naman, gusto ko lang malaman anong pangalan mo. Sagot ng lalaki na nakangiti pa. Yun lang pala Patricia ang pangalan ko, pero mas tinatawag akong Patty ng mga tao. Ba't Patty ang tawag sa'yo? Chismoso ka talaga no? Patty kasi obvious naman Patty, fat, baboy, mataba. Okay na. Tugon niya rito. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ng lalaki matapos niyang marinig yun. Really? Tinatawag ka nilang Patty ng dahil lang sa tumaba ka? Grabe naman sila. Hahayaan mo lang ba silang tawagin ka ng ganyan? Oo, wala naman akong magagawa. Mataba naman talaga ako. Napailing-iling ang lalaki dahil doon. Fine. Patty na lang din ang itatawag ko sa'yo. Pagpayag ng lalaki. See, kahit ikaw hindi mo madinay na tama namang tawagin akong Patty kasi mataba ako. Katuwiran niya. Nadismaya pa siya kasi akala niya iba ang lalaking to sa lahat dahil sa mga sinabi nito kanina. No, hindi Patty ang tawag ko sa'yo kasi mataba ka. I will call you Patty kasi you're Patty. Ha? Patty kasi? Naguguluhan niyang tanong dito. Kasi nga you're Patty and you're pretty. Paliwanag ng lalaki dahilan para matawa siya. Ngayon ko lang na-realize ang corny pala ng mga afa mag-joke. Sabi niya rito. Okay nang corny, basta ang mahalaga, napatawa kita. Tugon ng lalaki na muli niya pang kinindatan si Patty. O siya, nasabi ko ng pangalan ko. Pwede ko na bang makuha ang hinihingi kong mapag-isa? Angal niya rito. Wait, may isa pa. Last na talaga. Pahabol ng lalaki. Utang na loob naman Ang hirap naman palang mapag-isa dito. Diyos ko, ano ba yun para matapos na? Reklamo niya na pumayag din naman. Hanggang kailan ka magstay dito sa Siargao? Tanong ng lalaki. 1 linggo lang. Okay na? Mabilis niyang tugon. Sunod-sunod namang tumango ang lalaki. I see. Sige. I gotta go na para makuha mo ng hiling mong mapag-isa. Sige na. Shoo. Pagpapaalis niya dito na parang manok, kaya mahinang humagikik ang lalaki habang naglalakad papaalis. Nang nakalayo na siya rito, nilingon niya saglit si Patty habang nakangiti siya at muli na siyang nagpatuloy na umalis. Kainis naman nun. Nagmo-moment ang tao, lalapit-lapit siya. Para siyang ad sa YouTube na lalabas kapag exciting ang pinapanood mo. Reklamo pa ni Patty bago siya nagpatuloy sa pagmumuni-muni. Pagkalipas ng ilang sandali, nagdesisyon na siyang bumalik sa narentahan niyang bungalow na nasa beachfront lang. Malalim na kasi ang gabi, kaya naisipan na niyang magpahinga na. Kinaumagahan, unti-unting dumilat si Patty mula sa pagkakahiga sa kama nang nirentahan niyang bungalow na nasa beachfront. Sariwa pa sa kanyang alaala ang mga nangyari kagabi, pati na ang presensya ng lalaking umepal sa kanya. Huminga siya ng malalim at bumangon na mula sa kama. Diretso siyang pumunta sa banyo para maghilamos. Pagkatapos ay naglakad siya papalabas ng bungalow upang masilayan ang ganda ng tanawin sa labas. Habang pinagmamasdan ng dagat, napansin niyang 3 piraso ng sunflower na nakapatong sa sahig malapit sa pinto ng tinutuluyan niya. Nagtaka siya kung saan ang galing ang mga bulaklak na yon, kaya napalingalinga siya sa paligid pero walang tao rito. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga ito at napansin niya ang isang maliit na note na nakakabit sa isa sa mga tangkay ng sunflower. Binuksan niya ang note at binasa. Good morning, pretty Patty. Napakunot siya sa nabasa. Napaisip si Patty kung sinong maaaring nag-iwan ng mga bulaklak na yon. Sino naman kayang may pakana nito? Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang paligid. Wala naman akong kilala dito sa Siargao. Maliban na lang. Bigla niyang naalala ang lalaki kagabi. Siya lang naman ang tumawag sa akin ng pretty Patty. Sa kabila nun, nakangiti niyang tinanggap ang mga bulaklak
at pumunta na ulit siya sa tabing dagat. Habang naglalakad siya sa buhanginan, inaamoy-amoy niya ang mga sunflower hanggang sa siya'y napangiti. Para bang unti-unti niyang nakakalimutan ang sakit na dulot ng kaniyang ex-boyfriend. Pagdating niya sa paborito niyang pwesto sa tabing dagat, umupo siya at inilagay ang mga sunflower sa tabi niya. Ang sweet naman ng lalaking yon, pero bakit kaya niya ginagawa to? Bulong ni Patty sa sarili. Habang nagmumuni-muni siya, bigla na namang sumulpot ang lalaki. "Good morning, pretty Patty." Bati nito na may malapad na ngiti sa labi. Ayan na naman siya. Akala ko pisang makukuha ko kapag pumunta dito sa Siargao. Pisting yawa pala. Napasapo na lang si Patty sa kaniyang noo. "Ikaw ngang may pakanan ng mga bulaklak na ito, tama ako, hindi ba?" Pagkakuha ay tanong ni Patty na nagtataka. "Bakit mo naman ako bibigyan ng bulaklak?" Patuloy niya pa. "Well, I thought it would brighten up your morning." Sagot ng lalaki habang umuupo sa tabi ni Patty. "Did it work?" Bahagya namang napangiti si Patty at tumango. "Ang rude ko naman kung sasabihin kong hindi. Pero bakit mo ginagawa to? Hindi naman tayo magkakilala." Tanong niya nang dahil sa kuryosidad. "Hindi mo nga ako kilala, pero hindi ibig sabihin na hindi kita pwedeng bigyan ng bulaklak." Sabi ng lalaki. "At saka nakita kita kagabi na sobrang lungkot. Gusto ko lang makatulong kahit papano." Napabuntong hininga si Patty. "Ang bait mo naman sa lagay na yon, pero sana wag mong masyadong isipin na kailangan mong tulungan ako. Kaya ko naman siguro to." Katwiran niya rito. "Siguro nga kaya mo, pero walang masama sa pagtanggap ng tulong, hindi ba?" Tanong nito na may kasamang ngiti. "At saka, baka naman kailangan mo ng kaibigan dito habang nandito ka sa Siargao." Natahimik si Patty sa sinabi ng lalaki. "Hindi ko naman kailangan ng tulong. Pumunta lang talaga ako rito kasi gusto kong mapag-isa, mag-isip-isip, tsaka mag-move on." Katwiran ni Patty. "Okay, I get it. Hindi mo kailangan ng tulong. Pero wala naman sigurong masama na makipagkaibigan sa'yo habang nandito ka, hindi ba?" Punto ng lalaki. "Tsaka alam mo, hindi ka makakapag-move on kung uupo ka lang dito at magmumuni-muni." Anong ibig mong sabihin? Mas makaka-move on ka kung hindi mo siya iisipin, kung maglilibang-libang ka, o kung mag-i-explore ka dito sa Siargao. At mas masayang mag-explore dito kung may kasama ka. Kaya naman samahan mo na akong mag-explore. Alok ng lalaki. "Talaga? Inaaya mo ko?" Nagdadalawang isip na tanong ni Patty. "Oo naman, bakit hindi?" Natatawang sagot ng lalaki. Mataba ako. May hirapan ka lang nakasama ako." "What? Of course not. Aayain ba kita kung alam kong may hirapan ako?" Kontra ng lalaki. "Kaya huwag ka na magdalawang isip dyan. Nandito ka lang naman sa Siargao. Mag-sign na tayo. At promise ko sa'yo, aalis ka rito sa Siargao na nakalimutan mo at nakamove on ka na sa ex mo." Pangako niya pa. "Seryoso ka ba? Makaka-move on ako sa lalaking yun sa loob lang ng 1 linggo? Gaya ng sabi ko, 3 years kami magkarelasyon noon. Napaka-imposible naman." Nagtataka niyang sagot sa lalaki. "Posible yon, kaya pumayag ka na sa gusto ko." Kampanting tugon nito. "Pero may one condition ako." Pahabol pa. "Yan ka na naman sa one condition mo eh." Puna ni Patty na bahagya pa siyang napangiti. "Ano namang kondisyon yan?" "Let's be friends." Sagot ng lalaki sabay ilahad ng kaniyang palad sa harap ni Patty. Kaya saglit na napatingin si Patty doon bago niya muling tiningnan ang mukha ng lalaki. "Fine. My name is Maximilian Beaumont, but you can call me Max for short. I have no bad intentions at all." Pagpapakilala nito dahil napansin nito sa mukha ni Patty ang pag-aalangan. Napansin ni Patty ang sinseridad ng lalaki at narealize niyang wala namang masama kung makikipagkaibigan siya rito. Kaya tumango-tango siya at tinanggap ang kamay ni Max. "Okay, friends." Pagpayag niya na bahagya pang gumiti. "Nice." Masayang sambit ni Max. "So,
Anong gusto mong unang gawin dito sa Siargao? Actually, gusto ko sana mag-try mag-surfing. Sagot ni Patty na biglang naging excited. Pero hindi ko pa nasusubukan yun. Perfect. Marunong akong mag-surfing. Pwede kitang turuan kung gusto mo. Suwestyon ni Max na tila excited din. What do you think? Napaisip si Patty at napangiti. Sige, why not? Pero mag-ingat ka ha, baka malunod ako. Biro niya. Huwag kang mag-alala, hindi kita hayaang malunod. Sagot ni Max na may kasamang kindat. Let's go. Tumayo sila at nagsimulang maglakad papunta sa lugar kung saan pwede silang mag-rent ng surfboard. Habang naglalakad sila, patuloy ang kwentuhan at tawanan. Tila ba nagkakaroon ng bagong simula si Patty kasama ang bagong kaibigan. Teka lang, ngayon na ba kaagad? Pigil ni Patty. Ayaw mo pa ba? Tanong ni Max. Nagugutom ako eh, gusto ko munang kumain. Katwiran niya. Napakamot naman sa ulo si Max na nasundan ng pagtawa. You really love to eat ha? Parang takot na takot ka namang malipasan ng gutom. Biro pa nito sa kanya. Hindi pa ba halata sa katawan ko na food is life? Dahilan niya at pareho silang natawa. Alright, kung gusto mo, sabay na tayong kumain. Alok nito, hindi naman kumontra si Patty kaya nagsimula na silang maghanap ng mapagkakainan. Pagkatapos nilang magalmusal, nagpahinga muna sina Patty at Max sa isang bench, malapit sa beach. Nasa ilalim sila ng isang malaking puno, kahit hindi sila masyadong naiinitan. Habang nagpapahinga, nagdesisyon silang magkwentuhan. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong ni Patty. Max, Maximilian Beaumont. Sagot ng lalaki na may kasamang ngiti. Ikaw, Patty, anong pinagkakabalahan mo sa buhay? Ako? May maliit akong cafe sa Manila. Matagal ko ng pangarap na magtayo ng sariling cafe. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon, tinupad ko na agad. Kwento ni Patty na may bahagyang ngiti sa labi. Wow, that's amazing. So, you're a business owner. Kaya pala alam mo ang halaga ng pagkain. Biro ni Max sabay tawa. Oo, food is life talaga para sa akin. Tsaka gusto ko rin magbigay ng kasiyahan sa ibang tao sa pamamagitan ng pagkain. Para sa akin, masarap makita ang mga customer na masaya at busog pagkatapos nilang kumain sa cafe ko. Sagot ni Patty na tila may konting pagmamalaki sa tinig. That's really inspiring, Patty. Puri ni Max. Kung ganun, pwede ba akong pumunta dyan sa cafe mo? Mahinang natawa si Patty. Kung magkikita pa tayo pagkatapos dito sa Siargao, bakit hindi? Tugon niya ngunit sa kaloob-looban niya'y hindi na siya umaasa roon. Sa tingin niya kasi, hindi pa natatapos ang pag-stay niya rito sa Siargao, lalayuan na siya nito. That's for sure. Simpleng sagot ng binata. Ikaw, nandito ka lang ba sa Pilipinas para magbakasyon? Tanong ni Patty. Umiling-iling naman ito. 3 years na ako nandito sa Pilipinas. Investor ako sa mga real estate companies dito. Kaya medyo magaling na rin akong magtagalog. Paliwanag ni Max. Ah, kaya pala. Ang galing mo nga magtagalog. Para ka na ring lokal. Bakit mo napili ang Pilipinas? Tanong ni Patty habang tinitingnan si Max ng may interes. Well, nagustuhan ko talaga ang kultura, ang mga tao, at syempre, ang mga magagandang lugar dito. Parang natagpuan ko ng pangalawang tahanan ko rito. Sagot ni Max na may seryosong tingin sa dagat. Hindi mo ba namimiss ang pamilya mo? San ka nga palang bansa? At wala ka bang balak na bumalik doon? Sunod-sunod na tanong ni Patty na naging seryoso na rin. Minsan, pero bumibisita naman ako sa kanila tuwing may time ako o di kaya may mga espesyal na okasyon. Sa Canada ako at sa ngayon ay wala pa sa isip kong bumalik doon. At sa tingin ko, mas nagkaroon ako ng rason para manatili dito sa Pilipinas. Sagot ni Max. Hindi naman na inusisa pa ni Patty ang tungkol sa sinasabi nitong rason. Baka masabihan pa siyang tsismosa eh. Matapos ang kanilang kwentuhan, nagpa siya na silang maghanda para sa mga activities. Ready ka na ba?
Tanong ni Max. Ready na. Let's do this. Sagot ni Patty na tila excited na. Nagsimula silang maglakad papunta sa surfing area. First time mo bang mag-surfing? Tanong ni Max habang kinuha nila ang kanilang mga surfboard. Nagtagal din ang pagsasurfing nila. Kay ganda nilang pagmasdan habang nag-i-enjoy at naghahalakhakan. Kung sila'y titingnan, para silang matagal nang magkakilala. Okay ka lang ba? Kaya pa? Tanong ni Max habang tinutulungan siyang bumangon mula sa tubig. Kaya pa. Ang saya nito kahit nahihirapan ako. Iba pala kapag bumigat na ang katawan. Sagot ni Patty na tumatawa. Sa tingin ko'y naninibago ka lang. Hayaan mo't masasanay ka rin. Hikayat ni Max na may malaking ngiti. Sa wakas, nagawa rin ni Patty na makatayo sa surfboard kahit ilang minuto pa lang. Pareho silang nagsigawan sa tuwa. Yes! Nakaya ko rin! Sigaw ni Patty habang nagpupunas ng tubig sa muka. Ang galing mo, Patty. Kita mo, sabi ko sa'yo kakayanin mo yan eh. Sabi ni Max na tila'y nobyong proud na proud. Matapos ang surfing, nagpahinga muna sila at nag-decide na mag-island hopping. Sumakay sila sa isang bangka na magdadala sa kanila sa iba't ibang magagandang isla sa paligid ng Siargao. Sa bawat isla, nag-i-enjoy sila sa pagsiswimming, pagkuha ng mga pictures at pagtuklas ng mga atraksyon dito. Tingnan mo tong isla na to, parang nasa paraiso tayo. Sabi ni Patty habang tinitingnan ang paligid. Ang ganda nga, makita lang kitang nakangiti. I can see the whole paradise. Hugot ni Max dahilan para mapatingin sa kanya si Patty. Nagkakatol ka ba? Baka hinihitit mo yun. Masama sa kalusugan yun ha? Angal niya dahilan para mahinang matawang binata. Pagkatapos ng island hopping, nagdesisyon silang pumunta sa Tayangban Cave Pool. Ready ka na ba sa next adventure na to? Tanong ni Max habang naglalakad sila papunta sa cave. Ready na, pero parang nakakatakot din. Sagot ni Patty na may halong kaba. Don't worry, I'm here with you. Sabi ni Max sabay hawak sa kamay ni Patty para bigyan siya ng lakas ng loob. Pasimple tuloy siyang napatingin sa kamay ni Max. Habang papasok sila sa loob ng kuweba, nadama nila ang malamig na hangin at narinig ang lagaslas ng tubig. Wow! Napakaganda dito! Bulong ni Patty habang tinitingnan ang mga stalactites at stalagmites na hangang-hanga siya. Ang saya, hindi ba? Sagot ni Max na may malaking ngiti. Hindi na nagawang sumagot ni Patty at napatango-tango na lang siya. Sa dulo ng kuweba, nakita nila ang isang maganda at malinaw na pool. Perfect spot para mag-swimming. Sabi ni Max habang tinutulungan si Patty na pumasok sa tubig. Tara, dito muna tayo. Sagot ni Patty na tila nakalimutan ng lahat ng kaniyang problema. Nag-enjoy sila sa paglangoy at pagtampisaw sa tubig. Sa bawat sandali, nararamdaman ni Patty na unti-unting bumabalik ang kaniyang saya. Sa bawat tawa at biro ni Max, tila nawawala ang bigat ng kaniyang mga dinadala. Pagkatapos ng kanilang adventure, magkatabi silang naupo sa gilid ng pool. Humihingal pero pansin ang kasiyahan sa kanilang mga muka. Salamat, Max. Ang saya ng araw na to. Sabi ni Patty habang tinitingnan ng lalaki. Para sa'yo, Patty. You deserve to be happy. Sabi ko naman sa'yo hindi imposible to. Sagot ni Max na may malalim na tingin kay Patty. Natahimik naman si Patty, kaya pareho sila ni Max na malayo ang tingin sa sandaling ito. Sa katahimikan nila ay rinig na rinig ni Max ang malalim na pagbuntong hininga ng dalaga. Anong nasa isip mo ngayon? Mahinang tanong ni Max na nanatili ang kaniyang tingin sa malayo. Napasulyap naman sa kanya si Patty. Iniisip ko lang kung bakit sa dinami-rami ng babae dito sa Siargao, ako yung pinili mong makasama. Pag-amin ni Patty dahil yun ang kanina niya pang iniisip. Simple lang, sa dami ng nakilala at nakasalamuha kong babae, tila may kakaiba kang taglay na kumuha ng atensyon ko.
Dahil doon, kaya naging interesado ako sa'yo. Sagot ni Max na walang pag-aalinlangan. Kakaibang taglay? Ano naman yun? Pagtataka niya sa binata. Gusto kong ikaw mismo makadiskubre nun sa sarili mo, Patty. Ang tanging masasabi ko lang, you're unique and that's what makes you interesting. Sagot ni Max na puno ng sinseridad, kaya hindi maiwasan ni Patty na mapatitig sa binata. Naguguluhan siya sa kung anong pinapakita nito sa kanya. Simula nang magkasama sila Max at Patty sa mga adventures, naging malapit na sila sa isa't isa. Pero kahit ganon, hindi maiwasan ni Patty na mag-alinlangan sa mabuting pinapakita ni Max sa kanya dahil sa mga insecurities at trauma na naranasan niya mula sa nakaraan. Habang naglalakad si Patty sa tabing dagat, napahinto siya nang makita si Max na nakikipaglaro sa mga bata. Kitang-kita niya kung gaano kasaya ang mga bata habang kasama si Max. Pero maya-maya, narinig niya ang mga batang lalaki na inaasar ang isang batang babae. Alis ka nga dito, ang taba mo kasi, ayoko naming kalaro. Sigaw ng isang bata habang tinutulak ang batang babae. Oo nga, umalis ka na dito, ayoko naming kalaro. Gatong ng isa pang bata at napalakas pa nito ang pagkakatulak sa batang babae. Dahilan para matumba ito. Dahil doon ay tila nasaktan si Patty para sa bata dahil nakikita niyang sarili dito. Biglang sumingit si Max at pinagtanggol ang bata. Hey, hindi tama yan. Walang masama sa pagiging mataba. Lahat tayo may kanya-kanyang kagandahan at kahalagahan, okay? That's bad. Mag-sorry kayo sa kanya. Mariing sabi ni Max sa mga bata ngunit nanatili siyang mahinahon. Nagkahiyaan ang mga bata at humingi ng tawad. Sorry po. Sabi nilang sabay-sabay bago umalis. Lumapit si Max sa batang babae at tinulungan itong bumangon. Okay ka lang ba? Huwag mo silang pansinin ha. Hindi nila alam ang sinasabi nila. Malumanin na sabi ni Max habang ginugulo ang buhok ng bata. Salamat po kuya. Sagot ng bata habang tumutulo ang luha nito. Patingin nga ng tuhod mo. May sugat ka ba? Tanong ni Max. Opo, medyo masakit po. Sagot ng bata habang hawak ang tuhod niyang may sugat. Sige, dito ka lang ha. Hahanap lang ako ng first aid kit para gamutin natin ang sugat mo. Sabi ni Max habang tumakbo papunta sa kanyang tinutuluyan. Habang wala si Max, nagtago si Patty sa likod ng malaking puno para hindi siya makita nito pagbalik. Naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba sa kanyang puso habang pinapanood ang nangyayari. Bumalik si Max dalang first aid kit at umupo sa tabi ng bata. Oh, heto. Linisin muna natin ang sugat mo. Sabi ni Max habang maingat na nililinis ang sugat ng bata. Huwag kang mag-alala, hindi ito masakit. Parang kagat lang ng baby langgam. Hindi napansin ni Patty ang pagngiti niya habang naririnig na sabihin ni Max yun. Maya-maya. Alam mo ba, may kakilala akong isang babae na sobrang ganda. Parang ikaw. Kahit umiiyak yun, sobrang ganda niya pa rin. Ano pong pangalan niya? Tanong ng bata. Siya si Ate Patty at ang tawag ko sa kanya ay Pretty Patty. Sabi ni Max habang patuloy na nililinis ang sugat. At ikaw naman si Pretty Cheska. Hindi malaman ni Patty kung anong mararamdaman niya nang sandaling mabanggit siya ng binata. Thank you po kuya. Nasan po si Ate Patty? Tanong ng bata na tila nagkaroon ng interes sa kanya. Nandito rin siya sa isla. Hayaan mo at papakilala kita sa kanya. Gusto mo ba yun? Oo naman po kuya. Excited na sagot ng bata ngunit unti-unti ring nawala ang excitement niya nang may na-realize. Mabait po ba si Ate Patty? Hindi niya po ba ako sasaktan gaya ng mga bata kanina? Nag-aalalang tanong nito. Huwag kang mag-alala, Cheska. Kahit konting panahon ko palang nakilala ang Ate Patty mo. Alam kong sobrang bait niya. Kaso alam mo ba? Kita ko sa mga mata niya na malungkot siya. Gaya mo kasi ay may nanakit din sa kanya. Kawawa naman po pala siya.
Tugon ng bata. Hayaan mo. Gagawin ni Kuya Max ang lahat para pasayahin si Ate Patty at hindi ako titigil na iparamdam sa kanya kung gaano siya ka-espesyal. Pangako ni Max. Talaga po? Pangako yan kuya ha? Paninigurado ng bata. Oo naman, pangako yan. Gusto kong mapalitan ng saya ang takot na bumabagabag sa puso ni Ate Patty. Tugon ni Max na baka sa kanyang pananalita ang pagiging sinsero. Nang marinig ito ni Patty, hindi niya napigilan ang pagluha. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig mula kay Max. Ang mga salitang iyon ay tila bumura sa lahat ng kaniyang mga alinlangan at takot. Kuya Max, gusto ko rin pang maging katulad ni Ate Patty. Sabi ng bata habang naglalagay na ng bandage si Max. Tingin ko po kasi matapang si Ate Patty sa kabila ng pinagdadaanan niya. Tama ka dyan, Cheska. Alam kong sobrang tapang nun. Kaya alam kong kaya mo rin yan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lahat tayo'y may kahinaan. Pero ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon at magpatuloy. Sagot ni Max na may ngiti. Matapos ang pag-uusap nila, nagpasalamat ang bata kay Max at umuwi na. Si Max naman ay naiwan sa tabing dagat, nakatingin sa malayo habang nag-iisip. Nag-aalangan man, lumapit si Patty mula sa kanyang pinagtaguan at tinapik sa balikat si Max. Max, mahinang tawag niya. Nagulat si Max nang makita si Patty. Oh, Patty, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Max na medyo nagulat. Oh, oo. Ang totoo niyan ay nakita ko lahat. Narinig ko lahat. Sagot ni Patty habang pinipilit na wag umiyak. Ganun ba? Sorry, hindi ko alam na nandyan ka. Sabi ni Max na nagkakamot ng ulo. Salamat, Max. Salamat sa lahat ng sinabi mo. Hindi ko alam na ganun mo ako tingnan. Sabi ni Patty na hindi na mapigilan ang pagluha. Patty, totoo lahat ng sinabi ko. You're an amazing person. Iba ka. At yun ang nagpapaka-interesado sa'yo. Sana'y makita mo rin yun sa sarili mo. Sabi ni Max habang hinahaplos ang pisngi ni Patty para punasan ang mga luha niya. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Patty na unti-unti nang nawawala ang kanyang mga takot at alinlangan. Mula noon, tinupad ni Max ang pangako niya kay Cheska at pati kay Patty. Araw-araw pinapasaya niya si Patty sa pamamagitan ng mga simpleng bagay, mga sorpresa, tawanan at mga kwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Unti-unting naramdaman ni Patty na nawawala na ang bigat ng kaniyang mga pinagdadaanan sa nakaraan, lalo na sa kaniyang naging ex-boyfriend. Hanggang sa dumating ang huling gabi ni Patty sa Siargao dahil kinabukasan ay kailangan na niyang bumalik sa Maynila para sa kaniyang cafe. Kaya naman ang gabing yun, sinulit na nila ang sandaling magkasama sila. Habang nagpapainit sila ni Max sa bonfire sa tabing dagat, pareho silang tahimik na nagmamasid sa mga alon at nag-iisip ng kanilang mga karanasan sa nakalipas na mga araw. Patty, basag ni Max sa katahimikan. Alam kong bukas ay babalik ka na sa Maynila. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang saya ko na nakilala kita at naging parte ka ng buhay ko kahit sa maikling panahon lang. Tumingin si Patty kay Max. Kita sa kanyang mga mata ang mga damdaming hindi niya mailabas. Max, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa mga ginawa mo para sa akin. Para tulungan akong mag-move on. Sabi ni Patty habang hawak ang kamay ni Max. Ngumiti si Max at huminga ng malalim. Patty, gusto kong malaman mo na hindi lang basta kaibigan ang tingin ko sa'yo. Simula nang makilala kita, natutunan kong muli ang magmahal. Patty, mahal kita at totoo ang intensyon ko sa'yo. Nagulat si Patty sa mga narinig. Hindi siya makapagsalita agad. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Max, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Mahina niyang tugon.
Hindi kita pinipilit na sumagot ngayon. Gusto ko lang malaman mo ang totoo kong nararamdaman. At kahit ano man ang sagot mo, masaya akong nakilala kita at naging bahagi ng buhay mo. Sabi ni Max na may sinseridad sa kanyang tinig. Napatitig si Patty kay Max. Kita niyang sinseridad at pagmamahal sa mga mata nito. Max, sa totoo lang, natakot ako na baka masaktan lang ulit ako. Pero sa mga araw na magkasama tayo, naramdaman ko kung gaano ka kasinsero. Natutunan kong muli ang magtiwala dahil sa'yo. Sabi ni Patty habang pinipilit na huwag maluha. Patty, handa akong patunayan sa'yo ang pagmamahal ko. Handa akong ipakita na hindi kita sasaktan at gagawin kong lahat para mapanatili ang ngiti sa mga labi mo. Yun ay kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Puno ng pag-asang sabi ni Max habang hinahawakan ng mukha ni Patty. Hindi niya napigil ni Patty ang kanyang mga luha. Hindi niya malaman kung bakit ganito siya ka-emosyonal pagdating kay Max. Gusto kong malaman mo na handa akong bigyan tayo ng pagkakataon. Dahil ang tanging alam ko lang, sobrang sayang nararamdaman ko kapag kasama kita. At ayokong dito lang magtatapos ang sayang ito. Kaya para sa'yo, gusto kong sumugal ulit. Gusto kong subukan ulit. Pag-amin ni Patty na may ngiti sa kaniyang mga labi. Ngumiti si Max at hinila si Patty papunta sa kaniya para yakapin. Salamat Patty. Pangako hindi kita bibiguin. Pangako ni Max habang yakap-yakap ang dalaga. Pagkabalik ni Patty sa Maynila, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Max na ipakita ang kaniyang pagmamahal at katapatan sa dalaga. Araw-araw siyang pumupunta sa cafe ni Patty, dalang mga simpleng regalo at pagkain. Walang araw na hindi siya nagdadala ng bulaklak na sunflower o kaya'y mga paboritong kakanin ni Patty. Pinapakita ni Max na handa siyang gawin ang lahat para mapanatili ang ngiti sa labi ni Patty. Isang araw, habang abala si Patty sa pag-aayos ng mga orders sa cafe, pumasok si Max na may dalang isang malaking bouquet ng mga bulaklak. Good morning, pretty Patty. Bati ni Max habang inaabot ang bulaklak. Ngumiti si Patty at tinanggap ang bulaklak. Good morning din, Max. Salamat dito ah. Masyado naman akong spoiled sa'yo. Sagot ni Patty habang inilalagay ang bulaklak sa isang vase. Anything for you, pretty. Gusto mo bang tulungan kita? Alok ni Max habang sinusukbit ang mga manggas ng kaniyang polo. Huwag na Max, kaya ko na to. Tsaka baka mahirapan ka. Ngunit nagpilit si Max. Hindi Patty, gusto ko talagang makatulong sa'yo. Sabi niya habang kinuha ang ilang trays ng kape at mga pastries para iserve sa mga customer. Habang abala silang dalawa, napansin ni Patty ang mga titig ng kanilang mga customer. May mga nagbubulungan at may mga ngumingiti. Max, tingnan mo yung mga customers natin. Parang ang saya nila na makita kang tumutulong dito. Sabi ni Patty habang tumatawa. Dapat siguro kunin na kitang regular employee. Baka mas lumakas pa ang mga customers ko eh. Ngumiti si Max. Hindi ko yung tatanggihan para sa'yo. Sagot niya na handang-handa rin at hindi na pinag-isipan. Hindi nagtagal, tuluyan nang naging sila ni Patty. Nakita ni Patty kung gaano kasinsero si Max, kung gaano kalinis ang hangarin nito at kung paano siya tinanggap ng buong puso't may pagmamalaki sa kabila ng kanyang pinoproblema sa katawan niya. Araw-araw pinapakita ni Max na mahal niya si Patty at ramdam ni Patty na hindi na sayang ang pagsugal niyang muli para sa pagmamahal na ito. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sila sa parke, nakita nila mula sa malayo si Gilbert, ang ex ni Patty, kasama ang bago nitong girlfriend na si Vina. Patty, di ba yan si Gilbert? Tanong ni Max habang tinuturo ang direksyon ni Gilbert. Tumingin si Patty at napatigil. Oo nga, siya nga. Siya yung lalaking nanloko sa akin. Sagot ni Patty na may bahagyang galit sa boses. Nakita nila si Gilbert at Vina na nag-aaway. Parang malala ang pagtatalo ng dalawa.
at napansin ni Patty na tila nasasaktan si Vina sa mga salita ni Gilbert. Kawawang Vina. Ngayon ay ginagawa na rin sa kanya ni Gilbert ang mga ginawa nito sa akin. Wala talaga siyang pagbabago. Nadidismay ang bulong ni Patty sa sarili habang umiiling-iling. Bigla namang nakaisip ng idea si Max. Patty, gusto mo bang inggitin natin siya? Tanong ni Max na may malikot na ngiti. Nag-isip sandali si Patty at ngumiti. Sige Max, gawin natin. Sagot niya. Kaya naman habang naglalakad sila papunta sa direksyon ni Gilbert at Vina, habang papalapit ay nag-usap sila ng masaya at nagtawanan. Hinawakan ni Max ang kamay ni Patty at hinapit ito papalapit sa kanya. Patty, naalala mo ba yung una kitang makita? Sobrang ganda mo nun at hanggang ngayon, sobrang ganda mo pa rin. Sabi ni Max ng malakas para marinig ni Gilbert. Ngumiti si Patty at sumagot. Salamat Max, sobrang saya ko na nakilala kita. Sagot ni Patty na may malambing na boses. Hindi naman sila nabigo dahil napalingon si Gilbert sa kanila at nakita niyang masaya ang dalawa. Kitang-kita sa mukha ni Gilbert ang pagkainggit at pagsisisi, habang si Vina naman ay tuluyan ng iniwan si Gilbert sa gitna ng kanilang pagtatalo. Alam mo, wala akong pinagsisisihan na ikaw ang minahal ko dahil higit sa lahat ay wala kang katulad. Patuloy pa ni Max sabay ang paghalik niya sa noo ng dalaga. Talaga? Ang sweet mo naman. Kaya mahal na mahal kita eh. Tugon ni Patty na kilig pa. Pagkatapos nun ay nagyakapan pa sila. At mula sa side ni Max, kita niya ang reaksyon ni Gilbert at kung paano ito mainggit. Nang makalayo na sila Max at Patty roon, tumawa sila ng malakas. Kung nakita mo lang yung mukha ng gagong yun, grabe yung inggit niya eh. Sabi ni Max habang hawak pa rin ang kamay ni Patty. Natawa lalo si Patty. Dapat lang yun sa kanya. Pero yung mga sinabi ko sa'yo kanina, lahat ng yun ay totoo, Patty. Hindi lang para inggitin ang ex mo. Paninigurado ng binata. Hinaplos naman ni Patty ang mukha nito at walang mapaglagyan ang sayang nararamdaman niya. Salamat Max ha. Salamat dahil palagi mong pinaparamdam sa akin kung gaano ako ka-espesyal para sa'yo. At hindi ako magsasawang iparamdam yun sa'yo. Kung kailangan na araw-araw kong gawin yun, hindi ako magdadalawang isip na gawin yun hanggat hindi bumabalik ng buong tiwala mo sa sarili mo. Malambing na wika ni Max dahilan para yakapin siya ng mahigpit ni Patty. Sobrang swerte niya na nakilala niyang lalaking to. Nang makita ni Gilbert si Patty sa parke at nagsimulang maging masaya sa piling ni Max, hindi na tinantanan ni Gilbert si Patty. Araw-araw ay pinupuntahan siya nito sa cafe. Nagmamakaawa at sinusubukang makipagbalikan. Isang araw, abala si Patty sa pagsiserve ng mga customer nang pumasok si Gilbert sa cafe. Kita sa mukha ni Patty ang pagkadismaya, pero sinubukan niyang maging kalmado. Patty, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Gilbert na halatang desperado. Tumingin si Patty sa kanya at huminga ng malalim. Ano na naman ba, Gilbert? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na tapos na tayo. Sagot ni Patty na may halong inis. Patty, please. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako. Pagsusumamo ni Gilbert. Nahiya naman si Patty na marinig sila ng mga customer kaya't lumabas siya mula sa cafe at kagad naman siyang sinundan ng lalaki. Ano pa bang gusto mong marinig sa akin, Gilbert? Hindi na kita mahal. Masaya na ako ngayon. Sagot ni Patty nang tuluyan na silang makarating sa labas. Patty, tutulungan kitang magpapayat. Okay, magpa-surgery ka na lang para bumalik ang dating ganda mo. Alok ni Gilbert na may halong kaplastikan. Napanganga si Patty dahil sa kanyang mga narinig. Talaga, Gilbert? Yan lang bang tingin mo sa akin? Na kailangan ko pang magbago para lang maging maganda? Para lang mahalin mo ulit ako? Galit na tanong ni Patty. Ang kapal naman ng pagmumukha mo para digtahan ako sa kung anong dapat kong gawin sa katawan ko. Puno ng pagdismayang sumbat niya rito. Napalunok si Gilbert at nag-alinlangan.
Patty, hindi sa ganun. Gusto ko lang naman na pumayat ka ulit tulad ng dati. Ngumiti si Patty pero kita sa kanyang mga mata ang sakit at galit. Hanggang sa hindi niya napigilan ang sarili, kaya mabilis niyang sinampal ang lalaki. How dare you to say that to me? Alam mo ba kung anong totoo? Hindi ko kailangang magbago ng katawan o magpa-surgery para lang maging masaya. Kasi ngayon, natutunan kong tanggapin at mahalin ang sarili ko. At dahil yun sa tulong ni Max, hindi siya katulad mo na puro itsura lang tinitingnan. Malakas na sabi ni Patty. Pero Patty, pilit pa rin ni Gilbert. Hindi Gilbert, tapos na tayo. Hindi na kita babalikan. Masaya na ako ngayon at ayokong masira ang kaligayahan ko dahil lang sa'yo. Kaya please, umalis ka na at huwag ka nang bumalik dito sa cafe ko kahit kailan. Mariing sabi ni Patty. Nanatiling nakatayo si Gilbert. Halatang hindi alam ang gagawin. Pero nang makita niyang determinasyon sa mga mata ni Patty, napilitan siyang umalis. Samantala, nakatayo lang si Patty. Sinusubukang magpakalma matapos ang tensyon na naramdaman niya. Ang kapal ng isang iyon. Akala mo kung sinong gwapo. Mukha namang paa. Bulong ni Patty sa kanyang sarili kasabay ang malalim niyang pagbuntong hininga. Habang nananatili siyang nakatayo roon, bigla niyang naalala ang naging pag-uusap nila noon ni Max na malaki ang naging epekto sa kanya. At sariwa pa rin sa isip niya hanggang ngayon kaya muli niya itong binalikan. Max? Nagsimula si Patty habang tinititigan ang mga kamay nila na magkahawak. May isang bagay akong gusto sanang itanong sa'yo. Anong bagay yun, Patty? Sagot ni Max habang nakatingin din sa kanya. Matagal ko nang iniisip to, tungkol sa katawan ko. Patuloy ni Patty habang nag-iisip ng tamang salita. Alam kong lagi mo akong sinasabi na maganda ako, pero minsan hindi ko maiwasang maramdaman na kulang pa rin ako. Napakunot ang noo ni Max. Nag-aalala. Ano bang ibig mong sabihin, Patty? Naisip ko kasi na magpa-liposuction. Alam mo yung surgery para mabawasan ang taba sa katawan? Sabi ni Patty na may halong pag-aalinlangan. Iniisip ko na baka kung gagawin ko yun, mas magiging maganda ako at mas magiging proud ka sa akin. Napatitig si Max kay Patty. Halatang nagulat at nag-aalala. Bakit mo naman naisipan yun? Tanong niya na may lambing sa boses. Hindi ko alam, Max. Siguro dahil na rin sa mga sinasabi ng ibang tao o yung insecurities ko. Sagot ni Patty habang tinitingnan ng lupa. Hinawakan ni Max ang baba ni Patty. Itinaas ang mukha nito upang magkatitigan sila. Patty, makinig ka sa akin. Sabi niya ng mahinahon pero may bigat sa bawat salita. Hindi mo kailangang magpa-liposuction o magbago ng kahit ano sa katawan mo para maging maganda. Para sa akin maganda ka na ngayon pa lang sa lahat ng anggulo at kahit anong sukat mo. At lagi mong tatandaan na proud ako sa'yo at kaya kitang ipagmalaki o ipagsigawan sa buong mundo kahit ano ka pa. Puno ng sinseridad na paninigurado ng binata. Napaluha si Patty sa kanyang narinig. Pero Max, paano kung may mga taong nagsasabing hindi ako sapat? Paano kung may mga nagsasabing hindi ako maganda dahil sa katawan ko? O di kaya naman ay hindi ako bagay at nararapat sa'yo? Huwag mong intindihin ang sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung paano mo nakikita ang sarili mo at kung paano kita nakikita. At wala silang karapatan para diktahan ako kung sinong bagay para sa akin. Dahil sa puso't isipan ko, ikaw lang yun at walang iba. Sabi ni Max habang pinupunasan ang mga luha ni Patty. Sa mata ko maganda ka, hindi lang dahil sa itsura mo, kundi dahil sa puso mo, sa kabutihan mo, at sa kung paano ka magmahal. Hindi pa rin mapigil ni Patty ang mga luha. Pero Max, paano kung hindi ako magbago? Paano kung manatili akong ganito? Ngumiti si Max at hinalikan ang noo ni Patty.
Mahal kita kung sino ka. Hindi kita minahal dahil lang sa itsura mo. Minahal kita dahil sa kung sino ka bilang tao. Sa pagiging totoo mo at sa pagiging mabait mo. At sa lahat ng bagay na nagpapaspesyal sa'yo. Napalapit si Patty kay Max at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Max. Salamat dahil tanggap mo ko ng buong buo. Bulong ni Patty. At hindi lang tanggap, Patty. Mahal kita sa lahat ng aspeto. Huwag mong kakalimutan yun. Sagot ni Max habang niyayakap ng mahigpit si Patty. Habang yakap-yakap siya ni Max, napaisip si Patty. Hindi niya kayang ipagpalit pa ang lalaking ito. Si Max natanggap siya at mahal siya sa kahit anong anggulo at laki niya. Si Max na nagpaparamdam sa kanya na sapat at maganda siya kahit na may mga insecurities siya. Mula noon, natutunan ni Patty na mas mahalin ang sarili at araw-araw pinapakita ni Max sa kanya kung gaano siya ka-espesyal at kamahalaga. At para kay Patty, walang hihigit pa sa pagmamahal at pagtanggap na yon na buo at totoo mula sa isang taong mahal na mahal niya. Hindi nagtagal dumating si Max sa cafe kaya natapos na si Patty sa pag-aalala ng nangyaring nung isang araw. Agad nitong napansin ang tensyon sa mukha ni Patty. Patty, okay ka lang ba? May problema ba? Tanong ni Max habang inaabot ang kamay ni Patty. Ngumiti si Patty at hinawakan ang kamay ni Max. Okay lang ako, Max. Nandito lang ulit si Gilbert kanina. Nagmamakaawa na bumalik ako sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya na hindi na mangyayari yon. Masaya na ako ngayon dahil sa iyo, Max. Pag-amin ni Patty. Hinila ni Max si Patty palapit at niyakap siya ng mahigpit. Patty, sobrang proud ako sa iyo. At tandaan mo, palagi ako nandito para sa iyo. Hindi kita pababayaan. Bulong ni Max sa tenga ni Patty. Napangiti si Patty. Salamat, Max. Salamat dahil tanggap mo ako kung ano ako. Mataba man ako o payat. Tanggap mo ko ng buong buo. Sabi ni Patty habang mahigpit na niyayakap si Max. Ngumiti si Max at hinalikan ang noo ni Patty. Mahal kita, Patty, sa kung ano ka pa man. Dahil para sa akin ay walang mali sa'yo at wala kang dapat baguhin sa sarili mo. At palagi kong ipaparamdam sa iyo yan. Sagot ni Max. Ang kapal nga ng mukha ni Gilbert eh. Sinabihan ba naman ako magpa-surgery daw ako para pumayat? Pagkwento ni Patty. Bigla namang sumama ang mukha ni Max nang marinig niya yon. Talaga? Sinabi niya yun sa'yo? Tanong nito at sunod-sunod na tumango si Patty. Lokong yun ah. Anong karapatan niya para sabihin yun sa'yo? Sorry ah, kasi nahuli ako ng dating. Kasi kung naabutan ko yun at narinig kong sinabi niya yun sa'yo, hindi ko siya titigilan hanggang sa hindi na siya humihinga. Galit na sabi ni Max. Uy, ano ka ba? Hindi mo yun kailangan gawin. Hindi mo kailangang dungisan ang mga kamay mo para sa lalaking gaya ni Gilbert. Kontra ni Patty. Hindi, Patty. Gusto kong malaman mo na handa akong makulong. Handa akong magsuot ng kulay orange na damit na yun. Maprotektahan lang kita. Hindi malaman ni Patty kung anong mararamdaman niya. Ang napagtanto niya lang ay kung gaano kahanda si Max na ipaglaban siya. Huwag lang siyang masaktan. Mula rin sa araw na yon, hindi na muling bumalik si Gilbert sa cafe. Naramdaman ni Patty na tuluyan na siyang nakawala sa anino ng nakaraan at handa na siyang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay kasama si Max, ang lalaking tunay na nagmamahal at tumanggap sa kanya ng buong buo. Sa sobrang healthy ng relasyon ni Max at Patty, talaga namang wala nang makakapagpahiwalay sa kanilang dalawa. Kaya naman, hindi na nila sinayang pa ang araw at tuloy na silang nagpakasal. Sa isang napakagandang garden reception na kung saan punong-puno ng mga bulaklak at ilaw, nagtitipon-tipon ang mga bisita upang ipagdiwang ang kakatapos pa lang na kasal ni Max at Patty. Ang mga bisita ay masaya, ang musika ay banayad, at ang simoy ng hangin ay nagdulot ng masarap na pakiramdam sa bawat isa. Sa gitna ng lahat ng ito, nasa main table sina Max at Patty
Nakangiti at tila nasa isang napakagandang panaginip na hindi na nila naising magising pa. Habang nag-serve ng mga pagkain, biglang lumapit ang nanay ni Max na si Olivia. Ngayong araw lang ng kasal ito dumating mula sa Canada, kaya ngayon lang sila nagkita ng personal ni Patty. Nang makita ni Olivia si Patty, agad itong nagliwanag ang muka. "Oh my, I can't move on. You're so gorgeous and fabulous, Patty," sabi ni Olivia na may malawak na ngiti habang papalapit sa kanila at puno ng paghanga kay Patty. Tumayo si Patty upang salubungin si Olivia. "Salamat po, Mom," tugon ni Patty na may halong kaba at excitement. Agad niyakap ni Olivia si Patty ng mahigpit. "Ang ganda-ganda mo, Iha. Sobrang saya ko na finally nakita rin kita sa personal," sabi ng nanay ni Max sa salitang Ingles habang hinahaplos ang mukha ni Patty na tila'y gandang-ganda ito. Nagulat si Patty sa mainit na pagtanggap nito sa kanya. Dito lang din kasi sila nagkaroon ng interaksyon sa reception. "Sobrang saya ko rin po na makita kayo ng tuluyan," sagot ni Patty habang napapaluha sa tuwa. "You're so beautiful, anak," sabi ni Olivia na nakangiti. "At huwag ka nang umiyak, baka masira pa ang makeup mo. Hindi ka ba napuyat kagabi?" Natuwa si Patty sa sinabi ni Olivia. "Hindi po masyado. Pinilit ko po na maaga akong makatulog para tsaking maganda ako sa araw na ito." Pabirong tugon ni Patty na sa salitang Ingles din para magkaunawaan sila. "Alam mo ba, anak, matagal ko nang gustong makilala ka. Palagi kang kunikwento ni Max sa mga tawag niya sa akin eh. At alam mo ba, sobra kanyang ipinagmamalaki." Pagkwento pa ng naning ni Max habang inakbayan si Patty papunta sa kanilang mesa. "Sabi ko nga sa sarili ko, sino ba itong Patty na ito at napakaswerte ng anak ko?" "Mom naman," nahihiyang sabi ni Max habang tumatawa. "Pero totoo po yun, Mom. Patty's the best thing that ever happened to me." Nagbalak pa ka ng mga bisita sa sinabi ni Max dahil maging sila'y narinig pala yun. Napayuko si Patty habang namumula ang pisngi. Sobrang saya at kilig ang nararamdaman niya sa mga sandaling ito. "Alam mo, Patty," patuloy ni Olivia habang hinahawakan ang kamay ni Patty. "Ngayon ko lang nakita ang anak ko na ganito kasaya. Kahit sobrang nagpapasalamat ako sa iyo." "Salamat po, Mom," sagot ni Patty habang pinipilit na wag lumuha. "Sobrang saya ko rin po na makilala kayo at maging parte ng pamilyang ito." "Pamilya tayo, anak," pagsang-ayon nito sa kanya. "At dito sa pamilya namin, tanggap ka namin ng buong buo. Wala kang dapat ipag-alala," paninigurado pa nito. Habang nag-uusap sila, patuloy ang saya tawanan sa reception. May mga speeches mula sa mga kaibigan at pamilya, mga awit ng pag-ibig, at mga masasayang alaala ng bagong kasal. Maya-maya tumayo na si Olivia para magbigay ng kanyang speech. "Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Olivia, ang ina ni Max. Gusto ko lang pong sabihin na sobrang saya ko ngayon na makita ang anak ko na ikinasal sa isang napakagandang babae na si Patty." Simula ni Olivia habang hawak ang mikropono. Sa pamamagitan ng salitang Ingles pa rin yun dahil hindi siya marunong magtagalog. "Patty, anak, alam kong marami kang pinagdaanan, pero gusto kong malaman mo na narito kami para sa'yo. Sa bawat laban mo, kasama mo kami. At ngayong parte ka na ng aming pamilya. Gusto kong iparamdam sa'yo na mahal ka namin." Patuloy ni Olivia na may sinseridad sa kaniyang tinig. Napaiyak ng tuluyan si Patty sa sinabi nito sa kanya. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit ang ina ni Max. "Salamat po, Mom. Salamat po sa pagtanggap sa akin." Sambit ni Patty na may ngiti sa labi at luha sa mata. Pagkatapos ng speech,
Nagpatuloy ang saya sa reception. Nagkaroon ng mga sayawan, laro at masasarap na pagkain. Habang sumasayaw sina Max at Patty sa dance floor, nag-usap silang dalawang sobrang hina na tanging sila lang ang magkakarinigan. Patty, sobrang saya ko ngayon. Sabi ni Max habang mahigpit na niyayakap si Patty. Wala na akong mahihiling pa. Sobrang saya ko rin, Max. Hindi ko akalain na ganito ako swerte na makilala ka at mahalin ang pamilya mo. Sagot ni Patty habang nakatitig sa mga mata ni Max. Ikaw ang isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Pangako aalagaan kita at mamahalin habang buhay. Hindi ko kayang ipagpalit ang pagmamahal mo, Max. Sa'yo ko naramdaman kung ano ang tunay na pagtanggap at pagmamahal. Tugon ni Patty na may ngiti sa labi. Nagpatuloy ang gabi na puno ng saya at pagmamahalan. Sa bawat sandali, naramdaman ni na Max at Patty na wala nang makakapagpahiwalay sa kanila. Buo na ang kanilang pamilya, puno ng pagmamahal at pagtanggap, at handa na silang harapin ang hinaharap ng magkasama. Lumipas ang maraming taon, at ngayon, nag-aaral na sa unang baitang ang unang anak ni Max at Patty, na si Kalia. Napakabibo at makulit ng kanilang anak na ito, at palaging may baang kwento galing sa eskwela. Nasa cafe si Patty nang dumating si Max mula sa trabaho. Hi, Han. Bati ni Max habang humahalik sa pisngi ni Patty. Handa na ba tayo para sunduin si Kalia? Of course, Han. Tapusin ko lang tong last order. Sagot ni Patty habang inaayos ang huling kape na in-order ng isang customer. Ready na rin akong makita ang little princess natin. Aniya na sobrang excited para sunduin ang kanilang anak. Pagkatapos ay nagmadali na silang sumakay sa kotse, papunta sa eskwelahan ni Kalia. Pagdating nila, kitang-kita nila ang anak nila na masayang naglalaro kasama ang mga kaibigan nito. Nandiyan na sina Mami at Daddy! Sigaw ni Kalia habang kumakaway at tumatakbo papunta sa kanila. Mommy, Daddy, ang dami kong kwento pero gutom na ako. Reklamo ni Kalia habang sumasakay sa kotse. Naku, gutom na agad si baby girl namin. Sabi ni Max habang nagmamaneho. Anong gusto mong kainin, nak? Jollibee po, Daddy. Chicken dread tsaka spaghetti. Masayang sigaw ni Kalia. Nagtawanan sina Max at Patty. Manang-mana talaga sa yung anak natin, Han. Biro ni Max kay Patty. Laging gutom, laging may gustong kainin. Mahinang pinalo ni Patty ang kanyang asawa. Ewan ko sa'yo, Max. Tugon ni Patty habang natatawa. Pero sige, drive-thru na lang tayo para makakain na si Kalia. Ikaw, Han, may gusto ka bang kainin? Tanong ni Max kay Patty. Napaisip naman saglit si Patty. Wala naman, busog pa ako eh. Pero sige, gusto ko ng peach mango pie, mga 3, tapos spaghetti at chicken joy. Samahan mo rin ng burger at fries. Pahayag niya. Napakurap-kurap naman si Max sa kanyang asawa. Busog ka pa sa lagay na yun ah. Kontra ni Max kaya muli siyang pinalo ni Patty at nagtawanan na naman sila. Pagdating nila sa Jollibee, nag-order si Max ng paborito ni Kalia at request ng kaniyang busog raw na asawa. Habang naghihintay sa order, nagpatuloy ang kanilang masayang usapan. Mommy, Daddy, kanina po sa school, ang daming nangyari. Kwento ni Kalia. Nag-drawing po kami ng family namin, tapos sabi ng teacher ko, ang ganda daw ng drawing ko. Wow, that's great, baby girl. Sabi ni Patty habang hinahaplos ang buhok ni Kalia. Pwede ba naming makita ang drawing mo mamaya? Opo, Mommy. Ang ganda po ng drawing ko. May sun, may bahay, at andun po tayong 3. Sagot ni Kalia na puno ng excitement. Dumating na ang kanilang order at agad nilang ibinigay kay Kalia ang pagkain. Masayang kumakain si Kalia habang naglalakbay sila pauwi ng bahay. Alam mo, Han,
Sabi ni Max habang nakatingin sa rearview mirror kung saan kita si Kalia na masayang kumakain. Sa bawat araw na kasama kita at si Kalia, lalo kong narealize na ang ganda palang mabuhay kapag meron kang asawa at anak na kasama araw-araw. Makita ko lang kayo na masaya. Kumpleto na ang araw ko. Napangiti si Patty sa sinabi ni Max. Salamat, Han. I feel the same way. Kahit ano pang mangyari, ang mahalaga ay magkasama tayo at masaya tayo kasama si Kalia. Isang araw pagka-uwi ni Max mula sa trabaho, nagtaka siya dahil sarado ng lahat ng ilaw sa kanilang bahay. Sanay siya na palaging naghihintay si Patty sa kanya kahit late na siyang umuwi. Nang makita niyang madilim ang buong bahay, agad niyang naramdaman na may kakaiba. Han? Tawag ni Max habang binubuksan ang pinto. Han, nandito na ako. Walang sumagot. Naglakad si Max patungo sa kusina, ngunit walang tao doon. Bakit kaya sobrang dilim na? Natulog na kaya sila? Umakyat siya sa kwarto nila at nang buksan niya ang pinto, nakita niyang nakahiga si Patty, nakatalikod sa kanya. Akmang hahalikan niya ito sa pisngi ngunit biglang umiwas si Patty. Han, may problema ba? Tanong ni Max na puno ng pag-aalala. Bakit parang iniiwasan mo ko? Ayaw mo pang magpahalik? Hindi siya pinansin ni Patty, bagkus ay tumalikod lang lalo ito. Lalong nag-alala at nagtaka si Max kung anong nangyari. Umupo siya sa gilid ng kama at tinatangkang abutin ang kamay ni Patty. Han, please, sabihin mo sa akin kung anong problema. Pagsusumamo ni Max. Tahimik pa rin si Patty, ngunit narinig ni Max ang mahina at panginginig na pag-iyak nito. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Max at nagmamakaawang nagsalita. Patty, ano bang nagawa kong mali? Please, sabihin mo sa akin. Ayokong makita kang umiiyak. Sa wakas nagsalita na si Patty, ngunit may halong hinanakit ang kanyang boses. Bakit hindi mo alam? Ano bang petsa ngayon, Max? Dahil sa sinabi ng asawa, biglang napagtanto ni Max ang lahat. Nalimutan niya ang kanilang wedding anniversary dahil sa sobrang abala sa trabaho. Hindi niya napigilan ang sarili na mapatayo at maglakad-lakad sa kwarto, puno ng pagsisisi. Han, I'm so sorry. Nakalimutan ko. Sabi ni Max na hawak ang kanyang ulo. Halos madurog ang puso sa galit sa sarili. Tama ka. Nakalimutan mo talaga. Sabi ni Patty na may panginginig sa boses. Umasa ako na kahit gaano ka kabisi, maalala mo ang araw na to, na ipaparamdam mo sa akin kung gaano kahalaga ang araw na to sa atin, kahit ni simpleng pagbati man lang ay wala. Patty, I'm really sorry. Pagsusumamo ni Max habang lumalapit muli kay Patty. Please forgive me. Hindi ko sinasadyang makalimutan. Alam mo kung gaano kita kamahal. Hindi umimik si Patty. Ngunit kita sa mukha niya ang lungkot at hinanakit. Niyakap siya ni Max ng mahigpit. Umaasang mapapatawad siya ng kanyang asawa. Han, please. Ayoko matulog na may tampuhan tayo. Pakiusap ni Max. Pangako hindi na mauulit ito. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Tumingin si Patty kay Max. Kita ang luha sa kanyang mga mata. Max, nasaktan ako. Pero dahil mahal kita, pinapatawad kita. Pero sana, huwag mo na ulit kalimutan ang mga importanteng araw sa buhay natin. Hindi ko na talaga makakalimutan, Han. Tugon ni Max habang pinupunasan ang luha ni Patty. Promise, I'll make it up to you every single day. Nagyakap silang dalawa ng mahigpit. Pareho nilang naramdaman ang init ng pagmamahalan na hindi mapapawi ng kahit anong pagsubok. Habang nasa mga bisig ni Max si Patty, naramdaman nila ang pag-ibig na nagbibigay lakas at pag-asa sa kanilang relasyon. Sa gabing yun, nagkaroon ng maliit na pagdiriwang si Max at Patty kahit gabing-gabi na. Simple lang, ngunit puno ng pagmamahalan.
ipinakita ni Max kay Patty kung gaano kahalaga ang bawat sandali na magkasama sila. Na walang tampuhan o hinanakit na hindi kayang lagpasan ng tunay na pag-ibig. Habang magkatabi silang natutulog, niyakap ni Max si Patty ng mahigpit at bumulong. Mahal na mahal kita, Han. Kahit anong mangyari, palagi kitang pipiliin at palaging paparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Ngumiti si Patty at bumulong pabalik. Mahal din kita, Max. At kahit may mga tampuhan man tayo, alam kong mas magiging matatag ang pagmamahala natin sa isa't isa. Sa mga susunod na araw, pinatunayan ni Max kay Patty na hindi lang sa mga espesyal na araw, kundi sa bawat sandali ay pinaparamdam niya kung gaano kahalaga si Patty sa buhay niya. Lalong-lalo na ang anak nilang si Kalia. Mula noon ang kanilang relasyon ay mas lalo pang tumibay. Puno ng pagmamahal, pag-uunawaan at pagpapatawad. Sa isang mundong puno ng pamantayan kung ano ang maganda at katanggap-tanggap, madalas nating hinahayaang husgahan tayo ng iba hanggang sa tayo mismo ay maniwala na hindi tayo sapat. Ngunit darating ang tamang tao na magpapaunawa sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng perpekto, kundi ng totoo. Hindi nito hinihingi ang pagbabago, kundi tinatanggap ka ng buo, kasama ang lahat ng imperfection mo. Huwag hayaang husgahan ng mundo ang halaga mo. Ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat ng mata, kundi nadarama ng puso. At ang pag-ibig na dalisay, wagas at walang kondisyon, ay hindi kailanman susukat sa panlabas na anyo, kundi sa kung paano kami namahal ng totoo at buong buo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.